magandang araw sa'yo. Handa ka na bang sumisid tayo sa isang medyo kakaibang ideya ngayon? Game, ano ba yan? Galing ito sa aklat na Going Where the Spirit Leads. At ang pinaka-ideya niya, parang paglipat mula sa pag-asalam natin sa galing nating magplano. Yung mga strategy, mga ganon. Oo, yun nga, patungo raw sa mas aktibong pakikinig sa gabay ng spirito. So ang misyon natin ngayon, himayin natin itong pananaw na to, yung espiritu muna. Tapos tingnan kung paano ba to isabuhay, ganon. Oo, yun mismo. Actually, ang loging tanong nga niyan sa aklat paano raw kaya kung yung pinaka-effective na galaw natin ay hindi yung magmadali? Teka, ano yun? Hindi magmadali? Oo, kundi yung huminto muna para makinig. Parang baliktad sa usual, di ba? Laging go, go, go kasi tayo. Oo nga no? Okay, sige. So, umpisahan natin dito sa pundasyon. Sinasabi sa material na ang tunay na mission, nagsisimula daw talaga sa espiritu. Hindi sa atin. Hindi sa mga sa mga ang ganda nating plano at estratehiya. Parang sinasabi na hindi tayo yung designer. Oo, parang tagatugong lang. May mas malaking design, tapos tayo, kailangan nating umunawa, mag-discern, bago kumilos. Hindi lang basta gawa lang ng gawa. Gets. At may pagkakaiba daw talaga. Oo, malaki. Binibigyan din doon na yung misyon na puro lang plano, wala yung pakikinig sa espiritu, baka nauuwi lang sa, aktivismo. Maraming ginagawa pero... Oo, pero baka mababaw lang. O walang long-term effect, di ba? Pero kapag kasama daw yung espiritu, yung misyon, nagiging parang incarnation. Incarnation, pagsasakatawan, gano'n. Oo, parang ganun. Pagsasakatawan ng banal na pagkilas dito sa mundo. Dito ngayon pumapasok yung konsepto ng holy listening. Banal na pakikinig. Ano yun? Basta tahimik lang? Hindi lang basta quiet time, mas aktibo siya. Parang talagang sinisikap mong intindihin at tumugon sa kanyang sinasabi o ginagawa. Wow, interesting. Pero paano ito ginagawa? Practical ba to? Hindi lang pang-isip? Meron. May mga binigay na parang tools. Halimbawa, may tinatawag na listening circles. Listening circles? Grupo ng mga nakikinig. Parang ganun. Isipin mo, grupo kayo. Pero ang goal nyo, hindi lang mag-share ng opinion, kundi sama-samang makinig sa isa't isa, tapos sa tingin ninyong gabay ng espiritu. Okay. Ano pa? Meron ding discernment journals. Parang logbook mo. Dito mo sinusulat, pinagninilayan, yung mga parang insights, yung mga pakiramdam mong direksyon, para matrack mo rin. Madala lang ng sariling feeling. May filter daw. Oo, yun yung threefold filter. Bale, sinusuri mo yung isang ideya gamit ang tatlong to. Una, kasulatan. Ano bang sinasabi ng Bible? Okay, basehan? Pangalawa, komunidad. Ano yung tingin ng ibang mga kasama sa pananampalataya? Baka may hindi ka nakikita. Wisdom ng iba. At pangatlo, kasalukuyang kalagayan. Yung circumstance. Ano ba yung realidad sa paligid? Tugma ba? Magandang panalala daw ito para hindi tayo self-deceived. At may mga example pala nito sa Bible mismo, no? Oo, marami. At kitang-kita yung pattern. Yung sa Antioch, gawa kabanatang 13. Hindi sila basta pumili, "Uy, ikaw misyonero." Ano munang ginawa nila? Sabi doon, nag-ayuno sila, nanalangin sila, malinaw na aktyon ng paghanap ng gabay bago nila pinadala sina Pablo at Bernabe. So deliberate talaga yung paghinto at pakinig. O, pati si Jesus mismo, di ba? Paulit-ulit sa Gospels, lumalayo siya para manalangin. Lalo na bago yung mahamalalaking desisyon, like pagpili ng apostles. Pagpapakita na yung wisdom, hindi lang galing sa utak natin. Kailangan hingingin. Okay, pero heto may tension daw, di ba? Kasi sa panahon natin ngayon, Oo, yung modern world. dahil do sa influence ng, enlightenment, yung sobrang taas ng tingin sa rason, sa sukatan, sa kontrol, o pati raw kolonyalismo. Oo, kasama yon. Mas napapahalagahan daw natin yung mga sistema, yung metrics, yung efficiency. Minsan hindi na natin napapansin. Nauuna na yung sistema kaysa sa espiritu. Oo, parang ganon. Mas importante na yung process kaysa sa presence. May binanggit pa ngang spirit versus system audit. Parang checklist. Parang ganon.
Para masuri mo kung yung mga sistema nyo ba sa grupo o organization nakakatulong pa ba sa daloy ng spirito o nagiging hadlang na. Okay. Pero hindi ibig sabihin, itapon na lang ang mga sistema. Hindi naman. Kailangan pa rin ng organisasyon, ng plano. Ang punto raw ayos sa aklat ay nasa balance at alignment. Balance at alignment. Paano yon? Siguraduhin lang na yung mga structure, yung mga plano, nagsisilbi sila sa espiritu. Nagiging daluyan, hindi pader. Kasi ang danger daw, Ano yung danger? baka magkaroon tayo ng, ang tawag niya, mga programang walang kapangyarihan o kaya bungang walang ugat. Magandang tingnan sa labas. Maraming activity. Oo, pero kulang pala sa kanya. Walang tunay na buhay na espiritual, walang transformation na galing talaga sa espiritu. Gets ko. Tapos may isa pang idea na parang wow, ito. Yung pagtingin sa labas. Labas ng simbahan. Oo, yung tinatawag na spirit echoes. Mga anino o bakas daw ng pagkilos ng espiritu kahit sa mga lugar o tao na hindi mo inaasahan. Saan? Halimbawa? Sa ganda ng nature, sa mga sigaw para sa justice sa society, sa mga kwento ng mga tao sa kultura nila, kahit hindi sila overtly religious in the way we understand it. Parang si Pablo sa Areopagos? Yung ba yung example? Yun nga, Gawa 17. Hindi siya dumating na mali kayo lahat. Diba? Nakita niya yung altar sa unknown God, pinakinggan niya muna yung culture nila, tapos dun siya kumonekta. So pakikinig muna ulit. Oo, at kaugnay niyan yung story listening. Story listening. Pakikinig sa kwento. Oo, pakikinig ng may respeto at curiosity sa kwento ng iba. Kahit iba yung paniniwala nila. Ang goal, hindi para makipag-debate agad, Kundi, para marinig mo yung mga echoes na yon. Yung mga bakas ng paghahanap nila, ng kabutihan, ng possible na pagkilos din ng espiritu sa kanila. Tapos kapag may trust na, may connection, mas madali nang maibahagi yung tungkol kay Kristo. at kasama din daw yung radical welcome. Oo, yung radical na pagtanggap. Kasi paano ka makikinig kung hindi mo muna tatanggapin yung tao? Di ba? Yung pagtanggap mismo, pagpapakita na yun ng ebanghelyo in action. Okay, so kung ibuod natin itong lahat ng napag-usapan natin mula sa material na ito para sa iyo na nakikinig, ano kaya ang pinaka-takeaway? Para sa akin, ito'y isang malaking shift talaga. Isang imbitasyon na lumipat mula sa pagiging masyadong nakafocus sa strategy, Strategy-driven, kumbaga. oo, patungo sa pagiging mas spirit-led, mas nakasentro sa pakikinig at pagsunod sa espiritu sa mga ginagawa natin, sa mga misyon natin. Yun. So, iiwan namin sa iyo itong tanong para pagnilayan mo. Paano kaya, Paano kaya posibleng magbago yung mga resulta ng mga desisyon mo sa buhay mo, sa trabaho, kahit sa pamilya o community? Kung maglalaan ka ng kahit konting sandali lang para huminto at makinig bago ka kumilos, hindi kailangan major overhaul agad. Baka simpleng paghinto lang. Oo, paano ka kaya makakagawa ng espasyo kahit maliit lang ngayong linggo para subukang pakinggan yung parang bulong ng espiritu sa gitna ng lahat ng ingay at pagmamadali natin? Baka isang 5-minute pause lang muna. Subukan mo.